Good evening po, Ate Kat. Ako nga po pala si Agape, na isang kalakal queen at mag-isang binubuhay ang aking 5 anak pagkatapos akong iwanan ng aking live-in partner. Sa pangangalakal ko lang binubuhay ang mga anak ko dahil hindi nagbibigay ng sustento ang ama nila. Sana magustuhan ninyo ang kwento na ibabahagi ko at nagsimula ang lahat ng to nang makikita kami ulit pagkalipas ng ilang taon. Maaga pa lang ay gumayak na nga si Agape para mangalakal pagkatapos masikaso ang mga anak para pumasok sa eskwela. Para sa kanya kahit mahirap ay proud nga siyang ipangalandakan sa buong mundo na naitaguyod na nga niya ng maayos ang anak niya na walang suporta galing sa ama nito. Maya-maya lang, napakunot noo nga ito nang mapansin ang flash drive na nasa basurahan, kaya pinulot niya ito at isiniksik sa loob ng kanyang bulsa. Pagkatapos ngang may ibenta ang kanyang kalakal, kumita ng malaki at umuwi nga siya sa bahay na may dalang mga groceries at uulamin nila ng mga anak niya. Naligo na nga muna siya dahil sobrang dumi na niya at nagbihis pagkatapos. Nang maalala niya ang napulot niyang flash drive at dahil na nga rin sa curious siya kung may laman ba ito wala, kinuha niya ang mini laptop niya sa lagayan at isinaksak. Pagbukas niya, parang nawindang ang brain cells niya sa laman dahil ang laman nito ay sex video pala ito ng ka-live-in partner na si Maximus Rojo na iba't ibang babae ang kasama. Aba, walang pasustento sa mga anak pero may pera para sa mga babae. Ang kapal ng muka. May sinasabi ka ba, Agape? Tanong ni Alice. Wala, Alice. May nakita lang ako online. Agad niyang naisara ang kanyang laptop nang marinig nga ang boses ng kaibigan niya at napakagatlabi na nga lamang siya. Mabuti na lang pala na mute niya ang speaker nito kung hindi maririnig talaga ang ungulan. Tigilan mo na kasi ang pangingialam mo online. Wala kang mapapala dyan, sabi ni Alice. Napailing na nga lamang siya dahil sa naging palusot niya. Sa sobrang busy niya sa paghahanap buhay para sa mga anak niya, nakalimutan na nga niya ang sarili. Nangingialam pa ba siya sa buhay ng iba at sa online pa? Nang makaalis ang kaibigan niya, hindi na pinanood ulit. Tinanggal na lamang niya ang flash drive at isinilid sa loob ang bulsa niya. Ngayon, naupo na lamang siya habang nakatunganga. Nag-iisip ng kung ano-ano. Dahil sa masakit ang ginawa ng lalaki sa kanya, ay may naisip siyang paraan kung paano makaganti sa kanya. Kasi hindi na nga siya pinakasalan. Inanakan pa talaga ng marami pagkatapos iniwan noon. Gusto niyang makita ito kung paano gumapang sa putikan dahil sisimutin niya ang yaman nito. Bandang hapon ay umuwi na ang mga anak niya. Galing eskwela kaya kinuha niya isa-isa ang bag nila. Pagkatapos nilang magmano sa kanya. May ulam na ba, Nay? Gutom na po ako. Nakasimangot na sabi ni Fred, ang kanyang eldest na anak. Kamukha talaga ito ni Maximus. Kaya hindi may pagkakailang mag-amang dalawa. Siyempre meron na. Alam niyo namang sipag nitong nanay niyo eh. Ngumiti naman ang mga bata at niyakap siya ng sobrang higpit. Kahit mahirap ang buhay, nakaya niya pa rin itaguyod sila. At proud siya na napalaki niya ang mga to ng maayos na may takot sa Diyos at magulang. Kahit magkahiwalay sila ni Maximus, hindi niya ito siniraan sa mga anak nila. Hinanap-hanap nga siya ng mga ito pero mas pinili na lamang niyang tumahimik. Hindi ko na maalala kung bakit kami naghiwalay. Ang naiwan na lang ang dahilan ko ngayon, nagkaroon kami ng hindi pagkakaintindihan tapos natagalan at hindi na nagkaayos pa. Mga bata pa ang mga anak namin. Hindi ko na rin pinigilan pa para walang gulo. Si tatay masipag din po ba? Tanong ni Rian. Si Rian ang kanyang pangalawang anak. Masaya din siya
dahil kahit ang dami nila, hindi sila nag-aaway. Minsan, nakakainis kasi kahit wala rito si Maximus kasama nila, palagi na lang binabanggit ng mga bata. Pero wala naman siyang karapatang magalit dahil siya mismo ang nagpakita ng litrato ng lalaki nang hanapin ito ng mga bata. Oo, kaya ang dami ninyo. Dahil sa sinabi niya ay agad nagtakbuhan papasok ng kanya-kanyang kwarto ang mga anak niya. Naiwan naman siya sa sala, natawa ng tawa. Nang gumabi, pumasok na nga siya sa kusina para magluto ng hapunan nila para na rin makatulog sila ng maaga. Sobra kasi ang pagod na nararamdaman niya dahil sa init ng pangangalakal niya kaninang tanghali. Mabuti na lang, sa hapon ay umayos na ang pakiramdam niya. Hinanada na nga niyang pagkain nila, kaya nang pagpasok ng kusina ng mga anak niya, naupo na lamang sila at kumain na lahat ng sabay. Kinabukasan ay maaga siyang nagising dahil aasikasuhin ng mga anak niya kasi papasok sila sa paaralan. Kahit malaki na sila, tinutulungan pa rin niya ang mga to dahil ganun niya kamahal ang kanyang mga anak. Hindi naman sila naging pabigat sa kanya. Tinutulungan naman nila ito, kaya nahihiya siyang magreklamo kahit napapagod din siya paminsan-minsan. Magandang umaga, nanay. Malambing na bati ni Ira, ang bunso niyang anak. May kasama pang halik at yakap kaya nawala din ang pagod nito kahit napapaano. Good morning, anak. Sagot naman ni Agape. Nagpakarga sa kanya si Ira kahit na may ginagawa siya. Tinitiis niya ang bigat kasi iiyak kung hindi siya papayag. Hindi ako papasok ngayon, Nay. Nakasimangot na sabi ni Ira. Napahiling na lamang ang babae dahil may balak pa naman siyang puntahan ngayong araw. Saka importante itong sadya niya, kaya hindi siya pwedeng magdala ng bata. Masama bang pakiramdam mo? Parang hindi naman ah. Hindi naman ito ang noo ni Ira pati leeg. Sabay pugbog ng halik. Sa kanya kaya napahagikgik na lamang ang bata. Kasi Nay, masakit na po yung likod ko, kakaupo po eh. Reklamo ni Ira. Uy, ang bata mo pa para magreklamo at saka Sabado naman na bukas eh. Sayang din ang oras ngayon, wala ka din gagawin dito sa bahay. Nakasimangot si Ira habang nakatingin sa kanya, pero siya ay deadma lang. Ngayon lang naman po absent na eh. Nakausong sabi ni Ira. Papasok ka, okay? Bibigyan kita ng maraming baon. Nagningning ang mga mata ni Ira. Dahil sa sinabi niya kaya pinaliguan na lamang niya ito kaagad at binihisan para mauna na siya sa pagkainan. Makalipas ang isang oras, ay nagpapahinga na siya sa may living room kasi aalis siya ngayon. Nag-iisip pa siya kung ano ang pwede niyang sabihin pagkarating niya sa opisina ni Maximus. Hindi naman siya pwedeng magalit kagad dahil para siyang walang pinag-aralan noon. Kahit hanggang 3rd year high school lang siya, ay may respeto naman siya. Kaya sa sobra niyang respeto sa lalaking yun, ay inaabuso na niya ito kahit naman sana hindi maayos ang pagsasama nila, ay wag isali ang mga bata kasi kawawa. Pero napakatigas ng puso ng lalaking yon kahit nandito sila sa isang lugar ay hindi man lamang naisipang magsustento sa mga anak nila. Tapos ngayon, pinapahiya ang sarili niya kung sino-sino na lamang ang babaeng pinapatulan. Parang walang pinag-aralan. Makalipas ang ilang oras, tumayo na siya para maligo. Kumain na rin siya kanina para mabilis ang magiging kilos niya. Isang oras ang nakalipas ay nasa building na siya ni Maximus habang nakasakay ng elevator papunta sa opisina niya. Nag-aayos naman siya ng sarili para hindi nito masabing pinapabayaan niya ang sarili niya dahil lang sa paghihiwalay nilang dalawa. Pahala siya sa buhay niya. Basta siya, wala siyang pakialam sa kanya. Ngumiti ang sekretarya ni Maximus sa kanya. Hintayin na lamang daw ito kasi nasa meeting room pa. At makakapaghintay naman siya. Maya-maya lang napalingon ito nang biglang bumukas ang pinto at nagpang-abot talaga ang mga tingin nila ni Maximus.
Napagatlabi na lamang si Agape. Mahal naman niyang lalaking to noon. Pero bakit nagkaganon? Dahil ba sa ugali niya? O baka sa pressure na ipinaramdam nito sa kanya? Kasi nagpapahiwatig lang siya ng kasal. Natakot ba ito? Ano ba ang mainam gawin? Gayong marami na silang anak. Kamusta ka? Saad ni Maximus. Napangisi naman si Agape sa kanyang tanong. Mabuti naman, naisipan niya itong kamustahin. Sa tingin mo, okay lang ako pagkatapos mo akong iwanan ng maraming anak? Kahit sustento na lang, wala talaga. May kapal talaga ang mukha mo na magtanong. Napailing si Maximus dahil sa sinabi niya. Nagpunta ka lang ba rito para awayin ako? Sana hindi ka na lang nagpunta. Saad ni Maximus. Napatawa siya ng malakas, dahilan para mapakunot ang noo ni Maximus. Nakakalungkot lang, kasi nawala na talaga ang pakialam nito sa kanya. Hindi ko naman sinadya talagang pumunta rito para makita ka. Bakit ko gagawin yun? May isa sa uli lang talaga akong gamit mo na nagkakalat kung saan-saan. Napakunot ang noo ni Maximus dahil sa sinabi niya. Lalo na nang ilapag nito sa ibabaw ng mesa ang flash drive na dala niya. Hindi ko gamit yan. Alam mo hindi ako burara sa mga gamit ko. Tumikwas ang kilay ni Maximus. Hindi ko alam. Bakit hindi mo tignan? Dinamay mo pa ako. Napahinga ng malalim si Maximus. Sa tingin mo gagawa ko ng ganyan para ipahiya ang sarili ko sa buong mundo? Kilala ako sa lahat, Agape. Saad nito. Aba, mahalay ko sa'yo. Sagot naman pabalik ni Agape. Akin na yan. I-delete ko. Isang kasinungalingan yan. Napangisi si Agape sabay ismid sa sinabi ni Maximus. Ayoko. Bigyan mo muna ako ng 50 million kapalit ng hindi ko pagpapalabas ng video na to. Mapapahiya ka sa business world. Totoo man to o hindi. Sumeryosong mukha ni Maximus. So kaya ka pala nandito para i-blackmail ako? Para sa pera? Then do it. Basta hindi ako matatakot dahil wala akong ginagawang kasalanan. Hindi ako ganyan ka-cheap. You know me. Napairap na lamang si Agape. Ikaw ang bahala. Expect these scandals of yours spread like a wildfire. Ikaw man to hindi. Mapapahiya ka pa rin dahil yung mukha mong nandito. Ikaw ang bahala. Saad ni Maximus. Tumango naman si Agape at nagmamadaling lumabas ng opisina na walang paalam. Ibinibigay niya sa kanya ang pagpapasya na ilabas niya ang video. Napailing na lamang siya ng maisip na sobrang tigas ng puso ni Maximus ni hindi man lamang ito natakot sa pwede niyang gawin at gusto niya sana itong makita kung paano ito gumapang sa putikan pero parang hindi siya magtatagumpay. Ginagawa lang naman niya to para sa kanyang mga anak. Kailangan niya ng sustento. Kaya niya binablackmail ang kanyang dating nobyo. 2 linggo ang nakalipas, hindi na nga ito bumalik sa opisina ni Maximus para doon sa flash drive. Hinayaan na lamang niya na maghanap nga siya at walang sinisira ang ibang tao. Hapon na nang makauwi siya sa bahay, kagagaling lang niya sa pangangalakal at malaki ang kinita niya ngayon. Napakunot ang noo niya dahil may nakita siyang nakapark sa bagong parking na nasa harap nila. Wala namang sasakyan ng kaibigan niyang si Alice, kaya malabong ang babae ang nandito. Dahan-dahan siyang naglakad papasok sa loob ng bahay. Nagulat siya nang makita si Maximus na nakaupo sa upuan at kandong nito si Ira na tuwang-tuwa. Nakapalibot naman ang mga anak nila sa kamasaya na kumakain. Napabuntong hininga na lamang si Agape, akala kasi niya hindi takot pero bakit siya nandito ngayon? Bakit ngayon pa? Nay, nandito si tatay. Nakangiting sabi ni Yen. Lumingon sa kanyang lahat na may inis. Dahil ngumiti lang ito na parang walang nagawang kasalanan sa kanila. Anong ginagawa mo rito? Kaya mo lang naisipang pumunta dahil may panlaban ako para sa'yo? Tanong ni Agape. Nakita niyang napailing si Maximus
at ngumiti. Nababaliw na yata ito dahil palaging umingiti nang walang rason. O baka gusto nga lang nitong asarin siya. Tumayo si Maximus at dahan-dahan siyang lumapit sa kanya. Please, wag niya tayong mag-away sa harap ng mga bata. Humingi na ako ng tawad sa kanilang lahat. Tumaas ang kilay niya sa sinabi ni Maximus. Akala nito ganun lang kadali ang lahat. Sa tingin mo ba, matatapalan ng absence mo sa buhay nila ang isang sorry lang? Pinabayaan mo sila ng matagal na panahon. Saad naman ni Agape. I'm sorry, Agape. Napatawad na ako ng mga bata at babawi ako. Sana ikaw din. Umisme dito kay Max. Para sa mga bata ay okay lang. Sila na lang. Masama ang naging tingin nito kay Max pero tinawanan lamang siya ng lalaki. Nang wala na silang dapat pag-usapan pa, pumasok na ito sa loob ng kwarto na walang paalam at hindi isinara ang pinto, kaya nakita niyang nakasunod na pala sa kanya si Max. Pwede bang pumasok? Sumimangot lamang si Agape at humirap. May iba ka pa bang sasabihin sa kanya? Sabihin mo na. Bakit kailangan mo pang pumasok dito? Napailing si Max dahil sa sinabi nito. Sorry, kung may nagawa akong pagkakamali sa pagsasama natin. Napahinga ito ng malalim. Kahit ilang beses ka pang humingi ng tawad, hindi na mabubura ang sugat na idinulot ng ginawa mo sa puso ko. Sad pa nga ni Agape. I felt pressured every time na nagpaparinig ka about marriage. Sad naman ni Maximus. Napangisi ito dahil sa sinabi ni Max. Talaga? Dahil wala ka talagang balak na pakasalan ako, gumagawa ka lang ng dahilan mo. Kahit na naanakan mo na ako. Natahimik bigla ito nang lumitaw sa tabi ni Max si Ira na nakakunot ang noo. Nag-aaway po ba kayo, Nay? Tanong ni Ira. Napailing na lamang ito nang tinapunan niya ng masamang tingin si Maximus. Hindi naman, nag-uusap lang kami ng tatay mo. Tumangutango ang cute na bata. Kinarga ni Max ang bunso nila, saka bumalik sa living room at iniwan siyang mag-isa. Sa sumunod na linggo ay pabalik-balik na si Max sa bahay ni Agape. Hindi siya nagsasalita ng marami, kundi hinayaan na lamang niya ito para na rin sa mga bata at yung flash drive na nasa kanya ay itinagod na lamang niya. Hindi naman kinuha sa kanya ni Max. Aalis kami kasama ni tatay, Nay. Sasama ka po ba? Tanong ni Dan. Ngumiti lamang ito. Hindi na, dito lang ako sa bahay magpapahinga. Sure ka po ba? Tanong ni Dan. Tumango naman si Agape. Wala siyang planong sumama dahil parang nakaramdam siya ng dismaya. Dahil parang bumabalik sa kanya ang pangiiwan ni Max. Tapos nakita pa niya itong maraming videos. Kahit na sinabi ng lalaki na peke lang ito at isang paninira lamang sa kanya. Oo naman, kahit humingi na ng tawad sa kanyang lalaki, ay parang hindi pa rin siya nakakalimot. Nasa loob lang siya ngayon ng kwarto, mag-isa, habang ang mga anak niya ay sumama kay Maximus na gumala. Hindi rin niya alam kung saan pumunta ang mga to at wala na siyang planong alamin pa. Maya-maya lang nagulat siya dahil biglang bumukas ang pinto at pumasok si Max. Ngumiti sa kanya pero tinaasan lamang niya ng kilay kaya mas lalo siyang nainis dahil tinawanan pa niya ito. Hindi ka sasama sa amin ng mga bata? Umiling si Agape. Hindi na, kayo na lang. Ngumiti sa kanya si Max na halatang nagpapakyut pero hindi ito nagpapadala sa kanya. Bahala ka. Basta wag ka lang magsisisi kung masaya kami doon. Tapos ikaw hindi. Napangiwi na lamang siya. Kahit ano pang sabihin niya dito, hindi talaga siya sasama. Sinamaan niya ito ng tingin kaya natatawa na lamang siya na naglakad paalis sa pinto. Isang linggong nakalipas, nakikita niya naman na bumabawi na nga si Max sa mga bata kaya nakahinga na ito ng maluwag. Unti-unti na lang niyang inaalis sa sistema nito ang galit para sa lalaki. Dahil wala din namang patutunguhan ng lahat kung patuloy siya sa ganito at hindi marunong magpatawad. Paminsan-minsan na rin lang niyang
Ginagamit ang pangangalakal kasi nagbibigay naman na ng suporta si Max para sa mga bata. Mukhang effective ata ang pangbablackmail niya dito. Nasa kusina siya ngayon nagluluto ng hapunan nila. Hinintay rin niya ang mga anak na umuwi galing sa paaralan. Maya-maya lang, napansin niyang parang may pumasok sa kusina pero hindi na lamang niya pinansin kasi busy siya sa ginagawa niya. Para siyang natuod sa kinatatayuan niya nang maramdaman niyang may yumakap sa kanya. Amoy pa lang, familiar na nga sa kanya, kaya yung puso niya sobrang lakas, mangkabog. Nagtayuan ang lahat ng balahibo niya sa katawan nang dumampi ang malamig na labi ni Max sa kanyang leeg. Ano pang ginagawa mo? Saad ni Agape. Nalukot ang mukha niya nang maamoy niya ang alak mula sa bibig ni Max. Nakainom pa lang lalaki bago pumunta rito sa bahay. Ano kayang problema nito? Sa isip-isip niya. Okay na ba tayong dalawa? Nagiinom ako dahil na-realize kong sobrang mali ko pala na pinabayaan ko ang mga anak natin. At ikaw? Napailing na lamang si Agape sa mga sinasabi ni Max. Okay na, napatawad na kita at mag-move on na lang tayong lahat. Salamat Agape. Sad na lamang ito. Makalipas ang ilang minuto ay nakaupo na si Max at napangalumbaba sa mesa habang nakatitig kay Agape. Si Agape naman hindi makapag-focus sa kanyang ginagawa kasi parang matutunaw siya sa titig ng lalaki. Uy, umayos ka nga. Bakit ka ba nakatingin? Ngumiti si Max sa kanya. Ang ganda mo pa rin. Sad ni Max. Napangisi lang siya. Nagbobolahan na sila rito. 2 oras na silang nagstay rito sa loob ng kusina. Palagi na lamang papuri ang maririnig niya mula sa bibig ni Max. Kaya dali-dali nga siyang nilapitan at akmang pipilipiti na sana ang leeg niya pero nakaiwas siya at nakatakbo. Nagpalibot-libot sila sa mesa hanggang sa natigilan sila dahil nahulog sa sahig ang gulay na naslice kanina. Kasalanan mo yan, pulutin mo. Saad ni Agape. Napailing na lamang si Max pero sinunod niya ang sinabi nito at pinulot ang nahulog ng mga gulay sabay simangot. Kaya tawa siya ng tawa na lumapit sa kanya at hinawakan ng leeg nito. Hindi pa siya nakontento at sinakyan niya ang likuran nito. Aray naman Agape, papatayin mo ba ako? Nagilty naman ito kaya bumaba siya at humarap sa kanya sabay haplos sa leeg niyang nasaktan sa kabalikat. Sorry. Saad nito. Tumitig si Maximo sa kanya at napangiti siya. It's okay. Halik lang ang gamot nito. Napangiwi na lamang ito dahil ngumuso si Maximo sa kanya sabay turo sa labi niya. Siya naman may pagkamarupok kaya agad siyang binigyan ng halik sabay takbo palabas ng kusina na parang kinikilig pa na parang teenager. Hiningal siya ng sobra kahit hindi naman mahaba ang nilakad niya siguro sa kaba na nadarama niya sa paghalik kay Max. Sakto namang bumukas ang pinto at pumasok ang mga bata. Isa-isang nagmano sila sa kanya sabay hihanap kay Max. Sinabi na lamang nito na nasa kusina para puntahan nila. Nang maghapunan sila, ay nagpahuli siya ng dating. Kaya lang napakagatlabi siya dahil wala nang ibang mauupuan kundi ang sa tabi na lamang ni Max. Napalunok na lamang siya bigla nang tumingin siya sa kanya. Sabay kindat at itinuro ang upuan malapit sa kanya. Nang mapatingin siya sa mga bata ay lahat sila ay nakangisi sa kanya. Ang sarap tusukin ng mata nitong si Max. Nag-uumpisa ng lumandi. Akala niya nakakalimutan niya ang pinaggagawa niya doon. Dati, umayos ka nga dyan. Sad na lamang ni Agape. Napangisi si Maximo sa sinabi niya. Inaano ba kita dyan? Ikaw lang naman yung humalik sa akin tapos ikaw pa tong may ganang mahiya? Sad ni Max. Nanlalaki ang mga mata niya dahil sa sinabi niya lalo pa na sabay nagtawanan ng mga anak nila.
Tumigil ka nga dyan. Nasa pagkainan tayo. Masungit na saad ni Agape. Nakangiti lang si Max sa kanya. Huwag ka na kasing mahiya. Normal lang naman nang halikan na. Normal lang na halikan mo yung tao na mahal mo. Hanggang ngayon. Napakagatlabi na lamang si Agape. Nasukol siya at hindi makapagsalita kasi totoo naman ang gaan sa pakiramdam na napatawad niya ito at hindi na naisip pa ang nagawa na pagkakamali sa kanya. Natatabunan ng galit, yung pagmamahal niya sa kanya ngayon ay kusang lumalabas na. Kumain na kayo ng mga anak natin. Tumango naman lahat ang mga anak niya pero ngumingiti pa rin na may kasamang pag-iling na para bang nangaasar. Pagkatapos nilang kumain, tumambay muna si Max sa living room at si Agape naman dumiretso sa labas ng bahay para magpahangin. Maya-maya lang, kumunot ang noon niya nang mapansin niyang may humintong bagong kotse sa harap ng bahay. Bumukas ang bintana at dumungaw si Alice, kaya nagulat siya. Hi Agape, tara sumama ka sa akin. Gala naman tayo. Aya ni Alice. Napakunot ang noo nang maisip kung sino ang kasama ng kaibigan niya sa loob ng kotse. Baka nakabingwit ito ng mayamang boyfriend ngayon. May beauty pa naman ang kanyang kaibigan. Saan tayo pupunta? Tanong ni Agape. Ngumiti si Alice. Sa bar. Halika na, dali, treat ko. Sagot ni Alice. Paano ang mga bata? Iwanan mo na sa tatay nila. Alam ko naman na bumalik na siya, diba? Busy lang ako pero updated ako sa buhay mo, Gaga. Nakaising sabi pa ni Alice. Napangiti na lamang ito sa sinabi ni Alice. Magpapaalam muna ako. Sige, hintayin kita rito. Sagot ni Alice. Tumungo naman ito. Nagmamadali na pumasok sa loob ng bahay at nasa sala si Maximus nakaupo ng mag-isa. Sasama ako sa kaibigan kong lumabas. Ngumiti si Max sa kanya. Go ahead. Ako nang bahala sa mga bata. Sad naman ni Maximus. Natuwa naman siya dahil pumayag ang lalaki, kaya makapagpapahangin siya ngayon. Salamat. Yakap muna. Pangasar pa na saad ni Max. Napailing na lamang si Agape. May kondisyon pala ang pagpayag niya na umalis ito. Niyakap naman siya ni Maximus at gumanti din siya ng yakap dito. Nagbihis na nga muna siya sa loob ng kwarto at sobrang bilis ng kanyang pagkilos para hindi mapagod sa paghihintay sa kanyang kaibigan. Makalipas ang isang oras ay nasa loob na sila ng bar. Nakilala niya ang boyfriend ni Alice na may-ari ng kotse, si Anton. Mabait ang lalaki sa katahimik lang, samantalang ang kaibigan ay madaldal, kaya minsan nakakahiyang kasama pero mahal na mahal niya ito. Naging kakampi niya ito sa lahat ng bagay. Siya naman, inom lang siya ng inom kasi hindi nga siya nagbabayad. Treat ng kaibigan na nakabingwit ng malaking isda, kaya naman siya sinusulit ang lahat. Bagay naman sila, gwapo at maganda. Susuporta lang siya sa isang tabi kung ano ang nagpapaligaya kay Alice. Sa paghiinom niya, hindi nga niya namalayang ang dami na pala niyang naubos na beer, kaya parang umiikot na ang paningin niya ngayon. Dahan-dahan siyang tumayo, pero bago pa siya nakahakbang, napigilan na ni Alice ang kamay niya. Saan ka pupunta? Tanong ni Alice. Ngumiti siya at tinampal ang kamay niya. Sa labas magpapahangin lang. Hindi pwede, lasing ka na, baka mapahamak ka pa doon. Sabi ni Alice. Kaya ko naman ang sarili ko eh. Napailing na lamang si Alice dahil napakakulit ni Agape. Ikaw ang bahala. Sagot na lamang nito. Naglakad na siya palabas ng bar. Ginaw na ginaw. Ang pakiramdam niya nang dumampi ang malamig na hangin sa kanyang balat. Maya-maya lang napakunot ang kanyang noo nang mapansin si Maximus sa may di kalayuan. Lasing na talaga siya dahil kung saan-saan na lamang ito nakikita. Maya-maya lang, namalaya ng babae
ang sarili na naglalakad papunta sa kinaroroonan ng lalaki. Magandang gabi. Bakit ka kamukha ng tatay ng mga anak ko? Napangisi ang kamukha ni Max sa kanya. Umuwi ka na. Ako naman talaga to. Napakunot ang noo ni Agape. Dahan-dahan siyang lumapit sa lalaki. Hinawakan ng pisngi niya, sabay haplos, sabay sundot, sabay pisil-pisil pa nga. Inamoy pa niya nga ito dahilan para maging seryoso ang tingin nito sa kanya. Pagkatapos makiliti sa kung ano-anong ginagawa ni Agape. Oo nga no? Sana uminom ka ng kaya mo lang. Hindi yung nagpapakalasing ka ng ganyan. Paano kung wala ako dito? Delikado. Nag-aalala lang saad ni Max. Ngumiti ito sa kanya at yumakap. Ikaw nga talaga to. Saad ni Agape. Nakita nitong napailing si Max dahil sa sinabi niya. Makalipas ang ilang minuto, ay lula na sila ng kotse, pauwi ng bahay na't nakita niyang napasimangot siya dahil ang likod niyang nakaupo sa front seat. Ano bang nangyayari sa'yo, Agape? Nangangati ba ang puwet mo? Saad ni Max. Napangisin na lamang si Agape. Hindi naman. Napakagatlabi na lamang ito dahil ang init ng pakiramdam niya. Parang gusto niya itong maligo o di kaya nasobrahan siya ng pag-inom ng beer. Napailing na lamang si Maximus nang tignan niya ito dahil kakabangon lang niya mula sa pagkakahiga. Sa kandungan niya, yayakap ito sa kanyang bewang at di kaya isasandig ang ulo niya sa balikat nito. Umayos ka nga kung gustong pang mabuhay. Sad na lamang ni Maximus. Kung sabay tayong mamamatay, bakit hindi? Pili ang saad naman ni Agape. Dumilim ang paningin sa kanya ni Max. Watch your words. Wala na sa ayos ang utak mo. Seryosong saad naman ni Max. Natigilan naman ito dahil parang nainis na ito sa kanya. Habang nagmamaneho ang lalaki, ay yung kamay nito ay napupunta na sa kung saan-saan. May hahaplo sa braso nito, sa dibdib, sa may tiyan at tumabot pa sa mukha nito. Ang gwapo mo pa rin, kaya ang daming babaeng nahuhumaling sa iyo eh. May girlfriend ka na ba? Tanong pa ni Agape, na parang wala talaga sa sarili. Don't be too flirty, Agape. Paano kapag ibang lalaki to? Baka may kalalagyan ka sa akin. Umingos lang si Agape pero hindi siya tumigil sa ginagawa niya. Bakit? Bawal ba? Sa'yo lang naman ako lumalandi ah. Masama ang tingin sa kanya ni Max. Ilagay mo sa ayos ang kalasingan mo. Oo na, oo na. Saad naman ni Agape. Umayos na siya ng upo para hindi na mainis sa kanya si Max, pero talagang napasukan na talaga ng masamang espiritu ng alak ang utak niya. Kaya naramdaman na lamang niya na huminto ang sasakyan sa pagtakbo. Tumigil si Max sa pagmamaneho at tumingin sa kanya. Sabay hila sa mukha nito at siniil siya ng halik. Hindi nga ito nakapagprotesta. Hinayaan na lamang niya kung ano ang gagawin ni Max sa kanya. Paminsan-minsan gumaganti din siya hanggang sa nangyari ang tinatawag nilang car fun. Napapikit na lamang ito pagkatapos para hindi makita ang reaksyon ng mukha ni Max. Ngayon lang niya ito tinabla ng hiya. Nang mahimasmasan siya, ng kaunti kasi pinagpawisan siya. Nagpanggap na lamang itong tulog na hanggang sa makarating sila ng bahay. Napansin nito na kinarga siya ni Max papasok sa loob ng bahay. Mabuti na lang may nangyari sa kanila kanina na wala nang alisan ng damit, less hassle, diretsyon agad. Napakagatlabi na lamang siya kasi kahit ang matinong tao, mababaliw kapag nalasing. Kasalanan talaga ito ni Alice pero may part na mali niya kasi lumabas pa siya ng bar. Kinabukasan napakagatlabi na lamang siya paggising nang maalalang nangyari kagabi. Inis na inis siya sa sarili niya kung hindi siya uminom ng marami, hindi ito malalasing talaga at hindi mangyayari yun. Nang tignan nito ang sarili, ay ibang damit ang suot niya siguro naman. Inako na rin ni Max ang pagbibihis sa kanya dahil wala namang ibang gagawa nun. Bago pa siya makababa ng higaan,
Bumukas na ang pinto at pumasok si Ira. Okay na po ba kayo, Nay? Sabi kasi ni tatay lasing ka raw po kagabi. Tanong ni Ira. Napailing na nga lamang si Agape. Bumangon siya at kinandong ang anak sabay halik sa pisngi nito. Oo anak, nag-enjoy lang kami ni Ninang Alice. At ayun, naparami ang inom namin eh. Tumango ang anak. Sabi din po ni tatay may bago daw po kaming kapatid. Totoo po ba yun? Nakangiting tanong ni Ira. Nanlaki na lamang ang mga mata niya sa narinig. Sa isip-isip niya, loko-loko talaga ang lalaking yun. Ang hilig gumawa ng kwento. Papatayin niya talaga ito. Mamaya kapag nagkita silang dalawa. Ayaw na nga lamang niyang maghanak. Kasi ang dami na tapos may plano pang buntisin siya. Hindi pa ba enough ang 5? Wala, binibiro ka lang ng tatay mo. Sumimangot naman ang kanyang anak na nakatingin sa kanya. Meron daw po eh. Pangungulit ni Ira. Napailing na lamang ang babae. Dismayado naman ang kanyang anak. Maya-maya lang, lumabas na ito ng kwarto at dumiretso sa kusina at tatalakan niya talaga si Max kaya lang nagulat siya dahil may kasama itong kamukha nito na 2 lalaki. Ngayon niya lang nalaman na may kapatid pala itong si Max. Kaya pala marami ang naging anak nila dahil nasa lahi pala. Hi Agape, nice meeting you. Sad nga ni Julius. Ngumiti ito sa kanila. Hi, I'm Rusty, you're attractive. Komento naman ng isa pa. Shut up, tama lang daldalan. Kumain na tayo. Sabat naman ni Max. Sumenyas naman sa kanya si Max at itinuro ang upuan pero hindi pa siya uupo kasi tatawagin pa niya ang mga bata pero pumasok na ang mga to sa kusina. Nakakatuwa, ang dami mong anak, brother, sabi ni Julius. Compliment ba yan o pangasar? Nagkatawanan naman ang dalawa. Kahit sa ang espeto ng buhay ay talagang masipag ka kuya. Tura ni Rusty. Tumigil ka na, nakakahiya kay Agape. Magkaharap pa naman kayo. Napayuko na nga lamang si Rusty. Sabay tingin sa kanya. Pero may paparating pa po kaming kapatid dito. Singit ni Ira. Napapikit na lamang si Agape nang sabay na tumingin sa kanyang mga kapatid ni Max, lalo na ang kanyang 4 na anak na sobrang kunot ang noo. Nang makabawi ay sinamaan niya nang tingin si Max pero ngumisi lang ito sa kanya. Kumain lang siya ng kumain pero parang hindi nga niya malasahan ang ulam na alam niya namang masarap ang pagkakaluto. Paano kung maging totoo ang gawa-gawang kwento ni Max at pareho nilang hindi napaghandaan ang nangyari? Makalipas ang 1 oras, natapos na rin sila sa pagkain at sobrang ingay sa hapagkainan. Kaya sumasaya naman ang pakiramdam nito kahit papaano. Nang naunang lumabas ng kusinang 2 lalaki sumunod ang mga bata, agad nga niyang hinampas ng malakas ang braso ni Max. Kaya napangiwi siya. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Napangisi si Max sa kanya. Ang hilig mo namang mang-akit tapos takot ka sa outcome? I didn't use any protection that night kaya I'm sure of that. Napaismid na lamang siya. Hindi ka Diyos para magdesisyon. Let's wait and see. Ngiti pa nga ni Max. Natigilan na nga lamang siya dahil bigla nga niyang hinalikan si Max. Sa labi, sabay labas ng kusina kaya sumunod na nga lamang ito. Uy, ang dami na nating anak, ano ka ba? Kulang pa ba ang 5? Kahit 10 pa yan, basta sa'yo lang ako magkakaanak. Pili yung saad naman ni Max. Hindi ako siya nakaimik sa sinabi ni Max. Ganun? Lumingon sa kanya si Max. Binalikan niya ito sabay akbay sa kanya. Peram ng flash drive na nahanap mo. Doon tayo sa kwarto na inuukop ako. Maya-maya lang kinuha niya muna ang flash drive na pinagtaguan niya at sumunod kay Max. Pagkapasok niya sa loob ay nakaupo na sina Julius at Rusty sa higaan tapos may laptop na nakapatong sa maliit na mesa. Anong meron? Ngumiti lang si Max. Sa kanya at hinawakan ang kamay niya. Binigay nga nito sa kanyang flash drive nang hingi nito sabay saksak sa laptop at pinaandar nang nakamute. Napapangiwi na lamang siya
Sa nakikita ngayon mismo nang tignan niya ang dalawang lalaki ay napayuko sila. Sino sa inyong dalawang may-ari niyan? Saad ni Maximus. Napakagatlabi na lamang ang babae dahil napagbintangan pa talaga niya si Max. Tapos hindi pala siya, kundi ang mga kapatid niya. Kaya ang lakas ng loob nitong huwag magpadala sa pagbabanta nito kasi inosente naman pala talaga ang kanyang dating nobyo na presidente na ngayon. Kaming dalawa kuya. Saad ni Julius. Aba, pareho na pala ang likaw ng bitukan nyo ah. Bakit? Kayo gumagawa ng ganyan. Nakakahiya kayo. Hindi lang sarili ninyong pinapahiya dahil pati sila ay damay. Ako, kailan pa kayo magtitino? Hindi po totoo yan kuya, camera trick lang po yan. Pagraraso naman ni Rusty. Tahimik lang naman ang babae na nakikinig sa gilid habang nagdidiskusyon ng triplets. Nakita niya kung paano napatiimbagang si Max. Kung sa television, oo mga artista ba kayo ha? Napailing na nga lamang ang babae dahil para siyang nakatingin sa mga batang pinapagalitan ng tatay. Kailan pa naging katuwaan ang pagpatol sa iba't ibang babae? And filming it, user ba kayo ha? Tanong pa ni Max. Nanlalaking mga mata ng magkapatid nang makuha nila ang huling sinabi ni Max. No way! Agarang sabi naman ni Rusty. Umayos kayo. Ako mismong magpapakulong sa inyong dalawa kapag nangyari ulit yan. Akin na nga yung flash drive kuya. Saad ni Julius. Umiling si Max. Lumapit si Max sa kanilalagyan ng laptop at dinelete ang videos. Kung saang website nyo man nilagay ang iba pang video, alisin nyo na yan kasi kapag nalaman ko ulit, ako mismong magpapatahimik sa buhay ninyo. Dahil sa narinig, ay agad na nagtakbuhan palabas ng kwarto si Rusty at Julius. Nang maiwan sila ni Maximus sa loob, ay nagkangitian na nga lamang dalawa. Sorry, hindi ko naman kasi alam na may mga loko kang kapatid. Natatawang saan ni Agape. Ngumiti lang sa kanya si Maximus at hinaplos ang pisngi ni Agape. I already told you na hindi ako ganun. Tumango naman si Agape. Napangiti siya nang yakapin siya ulit ni Max. Alam niya sa sarili niya na okay na silang dalawa ni Max. I'm sorry talaga kung na-judge kita. Okay lang. So are we okay now? Tanong ni Max. Ngumiti siya kay Max. Oo naman. Niyakap niya ito ulit ng mahigpit, sabay halik sa pisngi niya. Makalipas ang ilang oras, ay nagtatawanan silang dalawa ni Max sa loob ng kwarto. Namimiss niya ang ganitong bonding nila. Mula nang magsimula sila ng magkaanak, nang isa hanggang dumami, kaya sobrang sakit nang maghiwalay silang dalawa. I miss you. Sorry kung may pagkukulang ako sa relasyon natin noon. Saad naman ni Maximus. Hinawakan niya ang kamay ni Max at pinisil. Kalimutan na natin yung nakaraan. Ang importante ngayon na nandito ka na ulit para sa mga bata. Bandang gabi, naisipan ni Agape na magluto ng hapunan kasi gutom na nga ang mga kasama niya sa bahay. Itinoon na nga lamang niya na busy si Maximus kasama ang mga bata. Tinuturuan niya ang anak nila na gumawa ng homework kaya nasa loob ng kwarto sila. Habang naghihiwa siya ng gulay, ay napansin niyang tumunog ang kanyang cellphone kaya iniwan niya ang ginagawa niya at tinignan kung sino ang tumawag. Si Alice pala. Ano na naman kaya ang kailangan ng kanyang kaibigan? Nasaan ka ngayon? Gusto ko lang itanong kung safe ka ba na nakauwi nung nagbar tayo. Tanong ni Alice. Napangiwi na nga lamang ito. Naalala niya tuloy yung nangyari sa loob ng kotse. Oo naman, sinundo ako ni Max. Saad ni Agape. Ay nako, salamat naman kung ganun. Bigla ka kasing nawala kaya naglala ako ng sobra. Sabi naman ni Alice. Napangiti ang babae. Kahit kailan talaga, hindi siya iniwan ng kaibigan niya. Lagi nga siyang karamay sa lahat ng oras. May time nga na kasama siya na nangalakal para matulungan niya ito. Salamat sa pag-alala, Alice. Walang anuman.
Basta kung may kailangan ka, magsabi ka lang sa akin ha, sagot ni Alice. Sure. Pagkatapos ng tawag ni Alice ay pinagpatuloy na niya ang kanyang pagluluto. At kung mga kapatid ni Max, hindi na nga nakita sa loob ng bahay. Siguro ay kanina pa umalis. Anong ginagawa mo? Ang lambing na pagkakatanong ni Max sa kanya. Magluluto sana ako ng hapunan natin. Lumapit sa kanya si Max at dumikit ng kaunti. Huwag ka nang magluto, lalabas tayo ngayon kasamang mga bata. Ngumiti ito kay Max. Sigurado ka? Tumango si Maximus sa kanya. O sige na, nagbibihis na yung bata ngayon. Masaya naman siyang iniligpit ang mga iluluto niya sana at nilagay sa loob ng fridge. Dali-dali siyang lumabas ng kusina at dumiretso sa loob ng kwarto saka naghanap ng pwedeng maisuot. Nang may makita na siya, ay ipinatong na niya sa ibabaw ng higaan at nagdala ng tuwalya palabas ng kwarto saka dumiretso ng banyo. Makalipas ang 1 oras ay nasa city na nga sila. Tuwang-tuwa naman ang mga bata na naghahabulan sa sidewalk. Kararating lang nila tapos nakasandig lang sila ni Max sa hood ng kotse at nakatingin sa mga anak nila na naglalaro. Huwag masyadong gumalaw, baka mapunta sa gitna at masagasaan kayo, saad ni Max. Opo, tatay, sagot naman ni Yen. Siya naman ay tingin ang tingin kay Max na masayang nakatingin sa mga anak nila. Masaya ka ba na ganyan kadami yung anak natin? Tumingin nga sa kanya si Max at dumukwang. Kulang pa nga yan. Ang gusto ko, hanggat kaya pa natin, maganak tayo ng marami. Hindi naman problema ang pagpapakain. Napangiwi na lamang ito sa tinura ni Max. Parang ikaw yung iiri ah, saad pa nito. Nandito naman ako palagi sa tabi mo, nakasuporta, gaya dati na mga anak ka. Napangiti na lamang ito. Dahil sa sinabi ni Max, ewan ko sa'yo. Napahimutok naman siya dahil anak na ang pinag-uusapan nila tapos hindi pa nga sila nagkabalikan ulit officially. Nang magutom ang mga bata, ay naghanap sila ng bukas na pagkain at napili nila ang night market. Ihaw-ihaw ang paninda na sobrang sarap. May mga barbecue, sobrang saya ang naramdaman niya ngayon dahil kumpleto silang magpamilya na kumain sa labas. At hindi na nga matapos pasana ito. Alagang-alaga naman ni Max ang bunso nila na si Ira nang umingiti habang sinusubuan ng lalaki. Mas nakakaawa talaga yung mga anak kapag magulang ay maghihiwalay kaya't hanggat maaari ay magkaintindihan na nga lamang para walang separation na magaganap. Kumain ka na rin. Hindi ka mabubusog sa kakatitig sa akin yan. Saad ni Max kaya napangiwi si Agape. Masyado bang obvious? Oo naman. Gwapong-gwapo kaya ata sa akin eh. Napangiwi na nga lamang ito. Pagkatapos nilang kumain, ay nagpalakad-lakad na lamang sila at nagpunta sila sa may plaza ng may nagbebenta sa sidewalk ng kung ano-anong pagkain. Hindi talaga tumitigil ang mga anak niya hanggat hindi sila nabibilhan ng tatay nila hanggang napunta sila sa plaza at naupo doon. Ang dami pang mga tao ng ganung oras. Nagtatawanan, nagsisigawan at may iba din na nagkakantahan. Yung mga bata ay sobrang ingay, may nagiiyakan pa dahil inaway ng iba. Tapos yung mga anak niya ay tumitigil tapos nakatingin sa kanila. Naghanap sila ng pwedeng maupuan para naman hindi manakit ang mga paa nila. Napansin niya si Max na tumitig sa kanya at ngumiti ng mahuli nga niya ito. Masaya yata siya na nakikita siyang masaya. Makalipas ang ilang oras ay naisipan na nilang umuwi, lalo na nang makaramdam na nangantok ang mga bata. Habang bumabiyahe ay nakatulog na silang 5 sa likuran kaya napangiti silang dalawa ni Max. Hindi ka ba napagod sa lakad natin ngayon? Tanong nito. Ngumiti si Max kay Agape. Hindi ko naramdaman yung pagod. Natutuwa ako na nakatingin sa mga anak natin. Mabuti na lang, magkakasundo sila hindi nag-aaway kahit na marami sila.
Maayos ang pagpapalaki mo sa kanila. Kaya salamat Agape. Madamdaming saad pa ni Max. Napangiti na nga lamang ito nang hawakan ni Max ang kamay niya, sabay pisil ng marahan. Walang anuman. Responsibilidad ko naman yun eh. Pagdating nila ng bahay, ay si Ira lang yung kinarga ni Max. Yung iba ay ginising na kasi hindi kayang buhatin pa kasi malaki na. Dumiretso sila sa loob ng kwarto ni Ira. Kasama ang ate niya, tapos yung boys ay magkasama din sa kabilang kwarto. Naghanap ng damit ng mga bata at binihisa ng mga to kasi dumiretso na sa paghiga kasi pagod na. Isang oras ang nakalipas ay tapos na ngang bihisa ng mga bata kaya lumabas siya ng kwarto nila at pumasok sa kwarto nito. Hindi niya namalaya na nakasunod na pala sa kanya si Max. Sa susunod, sa bahay na naman tayo matutulog. Ngumiti siya kay Max. Oo naman, walang problema. Naupo si Max sa ibabaw ng higaan at nakatingin lang siya sa kanya. May plano pa yatang makitulog ang lalaking ito sa kwarto. Pwede bang dito na lang ako matutulog? Hindi naman ako malikot. Saad ni Max. Napangisi na lamang ito sa sinabi ng lalaki. Kaya pumayag siya kasi nakapasok naman na ang lalaki. Makalipas ang isang oras ay magkatabi na silang dalawa ni Max na nakahiga sa higaan ni Agape. Parang nawala ang antok niya at sakit ng kanyang mga mata. Gayong nasa malapit lang ang dating live-in partner. Parang hindi siya sanay. Kinakabahan nga siya na parang hindi maintindihan ang sarili. Good night. Saad na lamang ni Agape. Niyakap ni Maximus ang braso niya sa bewang niya. Dahilan para makapagkagat labi lang siya. Kung ganito ang sistema ay magumaga na lang ay wala siyang maayos na tulog. Bakit pa kasi naisipan ng lalaking ito na tumabi sa kanya? Matulog ka na. Pakiusap ni Max. Napapikit na lamang ito nang maramdaman niya ang haplos ni Max sa buhok niya. Sa sumunod na buwan ay sa bahay sila ng lalaki tumira. Gaya ng request niya, ay kinatuwa ng mga bata kasi napakalaking space. Hindi na rin siya nagprotesta pa kasi ang gusto niya palagi ay maging masaya ang mga anak niya. Wala siyang magawa nang maiwan nga niyang mag-isang bahay kasi si Max nasa opisina niya. Natapos na siya sa pagluluto, paglilinis. Kaya nang makaramdam siya ng gutom na isipan na lamang niyang kumain. Inaalala niya ang mga nangyayari sa kanila ni Maximus. Ngayon medyo naguguluhan pa rin siya kung ano na nga ba ang meron sa kanila. Bandang tanghali umuwi na ng bahay ang lalaki, sabay yakap sa kanya. Hindi sila nag-uusap tungkol sa mga feelings nila, pero parang bumalik sila sa dating may relasyon. Humarap sa kanya si Max at ngumiti na may kasamang haplos sa kanyang buhok. Bakit? Parang naglalambing ka. Mahal na mahal pa rin kita. Pwede bang tayo na lang ulit? Pakiusap ni Max bigla. Ngumiti si Agape ng sobrang lapad. Oo naman. Masaya si Max sa naging pasya niya. Talaga sure ka? Oo, mukha ba akong nagbibiro? Napatawa si Max sa sinabi niya. Malay ko sa'yo. Basta ako mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Kinarga siya ni Max. Sabay pinaikot-ikot sa may living room. Nagrereklamo na siya dahil parang nahihilo na nga siya sa ginagawa ni Max sa kanya. Anong gusto mong kainin? Ipagluluto kita. Napangisi siya na nakatingin kay Max. Mas natawa siya nang sinamaan niya ito ng tingin. Baka iba ang iniisip niya sa kanya, wala naman kasi siyang ibig sabihin sa nga naging ngisi niya. Bakit ang sama ng tingin mo sa akin? Wala naman. Maya-maya lang inapasigaw ulit siya dahil kinarga siya ni Max. Papasok ng kusina at pinaupo sa ibabaw ng mesa. Ano bang lulutuin mo? Ngumiti si Max. Basta, watch and learn, ako nang bahala rito. Hinayaan niya lang si Max na magluto nang uulamin nila ngayong gabi. Napakunot ang noon niya
nang hindi niya makita sa bahay ang mga bata. Teka, nasan nga pala ang mga bata? Nasa kwarto na nila. Alam mo naman ang mga batang yun, taong bahay. Hindi naman kasi nila kailangan ng kalaro dahil silang lang magkakapatid. Sapat na. Napangisi na lamang si Agape. Ikaw kasi, ang hilig mong magkaanak. Sharpshooter. Sinamaan niya ng tingin si Max. Napakagatlabi na lamang si Agape. Kids. Blessing sila. Swerte tayo kasi ang dami nating mga anak. At saka hindi naman sila maghihirap eh. Napangiti ang babae. Habang kumikilos si Max sa kusina, siya naman nakatitig lamang sa kanya. Kasi sabi niya uupo lang daw siya at magbasid. Masaya naman si Max sa ginagawa niya. Ngumingiti pa nga habang nagluluto ng uulamin nila. Okay ka lang ba talaga dyan? Tulungan na kaya kita. Saad ni Agape. Hindi na. Pakis na lang ako para gumaan ang pakiramdam ko sa pagluluto, moral support, ganun. Pilyong saad ni Max. Napanguso naman ito. Lumapit siya sa kanya at idinampi ang labi niya sa labi nito. Iiwanan na muna kita. Titignan ko lang ang mga bata sa loob ng kwarto. Sige na nga, I love you. Saad pa nga ni Max. Tumingin ito sa nobyo niya at nag-flying kiss sa kanya. I love you too. Dali-dali siyang lumabas ng kusina at dumiretso sa loob ng kwarto. May pumitik kasi sa bandang puso niya tapos sobrang sakit parang masusuka siya. Kaya pagkarating niya sa inidoro ay isinuka niya lahat ng kinain niya pero laway lahat ang lumabas. Napangiwi na lamang siya. Nang maisip na baka bata na naman ulit ito. Ang dami na nilang anak ni Maximus. 5 na. Kung hindi siya magte-take ng birth control, talagang aabot ata sa 1 dosena. Nangihina ang katawan niya na naupo sa ibabaw ng kama. Nagkalkal siya ng pregnancy test. Sa loob ng bag at ginamit yon. Tama nga talaga si Max. Nagkatotoo ang sapantahan nito. O baka naman sinadya nabuntisin niya ito. Kaya pala napansin niya na delayed siya ng 1 buwan. Tapos ang sama ng pakiramdam. Hindi pa nga niya malalaman ang symptoms kung dumami na ang anak niya. Nagmamadali siyang pumasok sa banyo at naligo palabas. Nahanap nga siya ng maisusuot. Katatapos niya lang talaga magbihis nang bumukas ang pinto at pumasok si Maximus. Kakain na tayo. Nandun ang mga bata. Tumango naman siya. Kinuha nito ang kamay ni Max. Sakay nilagay sa palad niya ang pregnancy test. Buntis na naman ako. Sobrang lapad ang nagingiti ni Max at nagningning ang mga mata niya na nakatitig sa piti na hawak niya. Thank you, mahal. Magiging tatay na ulit ako. Sobrang saya ni Max at niyakap pa nga ng mahigpit si Agape. Hoy, last na to ah. Aba sobrang hirap kayang magbuntis. Lalo na kung manganak at mag-aalaga pa. Hindi naman sa nagre-reklamo ako. Pero okay na yung 6. Ngumiti ng sobrang tamis sa kanya si Max. Makalipas ang ilang minuto, akay-akay siya ng lalaki habang pababa ng hagdan. Sobrang pag-alalay na lang, kulang ay kargahin siya. Pagpasok nila sa kusina, ay nandun na ang mga bata at sila na lang palang hinihintay. Isa-isang binigyan ni Max ang mga anak nila ng plato at kutsara para ang mga ito na lang kukuha ng ulam at kanin. At mas alagain pa sa mga ito ay si Ira kasi bunso tapos hindi pa masyadong kaya ang sarili kaya kailangan pa niya ng gabay. Nang mag-umpisa ng kumain ng mga bata, siya naman ang inaasikaso ni Max. Kumain ka ng marami para may vitamin si baby. Buntis ka ulit, Nay? Tanong ni Dan. Nahihiya siyang tumango kasi baka kung ano ang isipin ng mga bata sa dami na ng kapatid ng mga to. Oo, ngumiti ang lahat. Mabuti yan, Nay. May kapatid na naman ulit kami. Sabi ni Yen.
Okay lang po, gusto ko po siyang alagaan. Nakaiting sagot naman ni Ira. Nagkatinginan na nga lamang dalawa, sila Max at Agape. Sa sumunod na 2 linggo ay sobrang hirap para sa kanyang maglihi. Kung ano-ano na lang ang gusto niyang kainin. Naawa din naman siya kay Max. Kahit gabi ay aalis siya para bilhin ang gusto niyang kainin. Ngayon nakahiga na nga lamang silang dalawa kasi gabi na. Tapos umuulan pa sa labas. Parang may bagyo yata kasi sobrang lakas ng hangin. Nagising na nga lamang siya dahil gusto niyang kumain ng green apple. Bumangon siya, tinignan ng maigi si Max kung tulog na ba o hindi na. Hinaplos-haplos niya ang kanyang pisngi. Piningot-pingot nito ang tenga niya at kinagat pa nga ng mahina sa ilong niya. Dahilan para mapabalikwas siya ng bangon. Magpatulog ka naman, please. Ngumiti lang naman si Agape at hindi pinansin ang pagtataray niya. Gusto kong kumain ng hilaw na apple. Ibili mo ko. Nagpang-abot ang kilay ni Max dahil sa request ni Agape. Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Walang hilaw na apple. At saka, hindi naman tutubo yung mga prutas na ganyan dito sa lugar natin. Pagmamaktol nga niya. Bahala ka nga dyan. Basta gusto ko ng hilaw na apple. Agad na bumaba ng kama si Max. At iniwan siya sa loob ng kwarto pero sinundan siya. Iba na lang ang ipahanap mo sa akin. Wag lang yung hilaw na apple. Merong kulay green. Pero hindi naman yun hilaw. Sumimangot nga siya dahilan para bumaba ng hagdan. Si Max, nang walang paalam. Nakangiti naman siya na nakatingin sa kanya na parang nagdadabog. Alangan siya lang yung mahirapan. Dapat dalawa sila kasi ito naman ang gustong mag-anak ng marami. Maya-maya lang narinig na nga niyang tunog ng papalayong sasakyan ng nobyo. Alam niyang gusto nga niyang matulog pero gutom yung anak nila. Kaya naghahanap talaga siya ng makakain. Maya-maya lang ay binuksan niya ang front door para hintayin si Max. 1 oras din ang ginugol niya sa paghahanap bago ito nakauwi. Pagkapasok niya ay inabot agad sa kanya ang kulay green na apple pero sumimangot siya. Hindi na pala ako kakain yan. Gusto ko yung buko na galing pa sa puno. Nakita niya kung paano napakamot ng batok si Max. Tinitimpi na lang niya ang inis. Hindi naman pwedeng magalit siya sa kanya. Maawa ka naman sa akin. Dapat sure ka kung anong iuutos mo sa akin. Napapagod din ako. Sumimangot ito at sinamaan siya ng tingin. Nagrereklamo ka ba? Ikaw naman na may gusto nito, di ba? Kaya magdusa ka, ang dami mong hanas dyan. Alis na ako. Sad ni Max. Masama ang tingin ni Agape na sinusundan papalabas ng gate si Max pero kalaunan bigla siyang nakaramdam ng guilt dahil sa pagod din naman ng kanyang asawa na pagtatrabaho para sa kanila. Nakaupo na nga siya sa sofa habang hinihintay ang pag-uwi ni Max. Kumuha na siya ng kutsara at Tupperware para paglagyan ng buko mamaya. Gagawin nga niya kasing salad para masarap lagyan ng mga sahog. Pagdating ni Max, nakaramdam siya ng awa sa kanya dahil pinagpapawisan siya sa pagkarga ng 1 sakong buko. Tumayo ito at nilapitan siya. Sabay halik sa labi niya sa kapinunasan niya rin ang pawisan ng noo ng lalaki sa muka. Thank you, I love you. Masuyong saad ni Agape. Napangiti si Max dahil sa sinabi niya. I love you too. Makalipas ang 1 oras, kinudkod na nga nila ang buko at si Max naman ang tagabalat sabay biyak. Napangiti na lamang siya na maisip na lahat ng pagbubuntis niya dati sa mga anak nila ay kasama niya si Max at karamay pa niya ito. Inom naman siya ng inom ng tubig. Kahit na tumingin sa kanya si Max na nakakunot ang noo. Gusto mong kumain din dito? Napahiling si Max. Hindi naman ako buntis kaya okay lang kahit hindi na. Makakain yan. Napangisi siya. Sarap na sarap ang pakiramdam niya sa pagkain ng buko. Lalo na maraming sahog.
at sobrang tamis pa. Nang mabusog si Agape at maubos niya lahat ng laman ng Tupperware, napahiga siya sa sofa, tapos si Max lumabas ng bahay para ilagay sa bakuran ang buko na walang laman. Isang buwan ang nakalipas ay grabe ang paghihirap ni Max sa paglilihi niya kung saan-saan na nga siya pupunta para maibigay niya sa kanya ang mga request niya. May times pa nga na hinabol siya ng aso dahil inutusan niya ito na manguha ng hilaw na mangga. Tapos meron ding pagkakataon na naabutan si Max ng may-ari ng puno ng mangga, napapaakyat na siya. Imbes na magalit yung may-ari, natawa na nga lamang sa kanya kasi para siyang unggoy na nakasabit sa branches ng kahoy. Salamat. Dahil nagsakripisyo ko talaga para sa amin ni baby. Saad ni Agape. Yakap-yakap niya si Maximus. At nakahiga silang dalawa sa sofa. Kahit sobrang sikip, ay hindi nila analintana. Basta magkatabi sila. Masaya ang puso niya kapag naalagaan niya ito. Sorry kung minsan naiinis ako sa'yo pero alam mo namang mahal na mahal kita. Saad ni Max. Napangiti naman si Agape sa tinura ni Max. Sa sumunod na buwan, hindi na siya gaanong naglilihi kaya nakapagpahinga naman na ang boyfriend nito sa paghahanap kung ano ang gusto niyang kainin. Hinahayaan na nga lamang muna siya na lumalabas kasama ang mga anak nila. Gumagala, nagmamaneho ng kotse, kung saan-saan nagpupunta. Ngayon, ay nag-beach naman sila tapos hindi siya sasama kasi hindi niya feel ang dagat. Hindi ka sasama, Nay? Tanong ni Ira. Ngumiti ito sa kanyang anak at pinugpog niya ng halik. Pagod kasi ako eh. Pagod si Nanay kaya dito na lang ako sa bahay. Saka naman bumaba ng hagdan si Max at lumapit siya sa kanya sabay yakap at halik sa labi nito. Are you sure na hindi ka talaga sasama? Tanong ni Max. Ngumiti si Agape at tinakbayan ng nobyo. Oo naman. Dito na lang ako sa bahay basta yung mga bata. Huwag mong pabayaan. Oo naman. Napahagigik si Ira nang bigla itong kargahin ni Max at sinasalo sa katawan. Hay naku, kapag yan talaga nahulog lagot ka sa akin. Tumawa lang si Max at tinigilan ang ginagawa. Makalipas ang ilang minuto ay nagpaalam na sila na aalis. Nakatingin lang siya sa papalayong kotse kung saan-saan na nga sila pumunta pero hindi talaga siya nakasama ngayong buntis siya. Isa pa hindi siya mahilig maligo kasi pakiramdam niya ay sobrang lamig ng tubig. Sasakit ang tiyan niya. Basta kapag buntis, ang sobrang daming bawal kaya sinusunod na lamang niya para hindi siya mahirapan. Nang maiwan siyang mag-isip, naglaban na nga lamang siya. Pagkatapos ay nagpahinga. Ang dami niya yun ngayong iniiwasan dahil nga bawal sa kanya at buntis siya. Bandang hapon nakauwi na rin sila Maximus at ang mga bata. Nandito na lahat ng kailangan mo, mahal. Para hindi ka na magutos ng hindi tumubo sa Pilipinas. Pero hindi naman ako nagre-reklamo. Napanguso ito sabay simangot. Ang daming reklamo ah. Hindi nga siya nagreklamo. Bakit ang dami naman yan? Saan pala kayo nagpunta? Lumapit sa kanya si Maximus at hinalikan siya ng masuyo sa pisngi. Sabay kurot. Hinoplos naman ang maumbok niyang tiyan. Pagkagaling namin sa beach, dumaan kami sa farm ng kakilala ko at bumili kami doon. Tuwang-tuwa nga ang mga bata doon kasi bayad mo, pitas mo. Natakam naman siya sa maraming prutas na nakabalandara sa kanilang harapan. Makalipas ang isang buwan, ay mas lalong nadagdagan ang tamad niyang katawan. Mas gusto na nga lamang niya na humilata buong araw. Lalabas nga lang siya ng kwarto kung kakain kasi mag-isa lang naman siya na may iwan sa bahay papasok sa kwarto. Weekend ay napilit talaga siya ni Max na sumama sa kanya pumunta sa overlooking at doon magpahinga at magpahangin na din. Dumaan sila sa isang barbecue stand para mag-take out ng barbecue. Pagdating naman,
Pupuntahanin nakaupo na nga siya sa hood ng kotse. Habang nilantakan ang binili nilang barbecue, sobrang sarap ng pagkakatimpla kaya naubos niya lahat. Naisip na nga lamang niya na hindi niya binigyan ng nobyo nang dahil sa anak nila. Sorry na, naubos ko pala lahat ng barbecue. Napatawa na nga lamang ng malakas si Maximus dahil sa sinabi nito. Ang takaw mo pala kapag buntis ka. Napakagatlabi na lamang si Agape dahil sa naging komento ni Max. Nang mapagod siya, sa pagkakaupo ay naisipan niyang maglakad-lakad habang nakatingin sa buong syudad at kitang-kita niya ang mga buildings, lalo na ang mga ilaw. Ang ganda pala rito kapag gabi, no? Tumango si Max at tahimik lang nang umiti. Nilabas niya ang kanyang phone, saka kumuha ng litrato sa buong lugar. Natigilan na nga lamang siya nang pagtingin niya sa gawin ni Maximus ay nakaluhod na nga siya na may hawak na singsing. Will you marry me? Napaiyak na nga lamang si Agape habang nakatakip ang kanyang kamay sa kanyang bibig. Yes, I will marry you. Dahan-dahang tumayo si Max at lumapit siya dito. Sinalubong naman niya ito para iabot sa kanya ang daliri. Kapag sa ganitong sitwasyon, hindi niya kailangan pang magdrama o magpatumpik-tumpik ng sagot. Sagot agad bago magbago ang desisyon. Ngayon, yakap-yakap niya si Max at pareho na nga silang nakatingin sa kalangitan. Marami palang bituin na nagkikislapan at ngayon lang niya nakita. Sumakto pa sa proposal ng lalaki. Nagstay munang silang dalawa at nag-uusap nga ng kung ano-ano. Nakasandig sa isa't isa. Niyakap naman siya ng lalaki para hindi siya malamigan. Pati ang baby nila, sa susunod na linggo ay okay na ang pakiramdam. Parang nawala na, mangkusa, yung hindi niya matatawarang paglilihi. Noong kakatubo pa lang ni baby, ngayon ilang buwan na nga rin naman. Nakahiga na nga siya sa kama at tinitignan ang magandang singsing na suot niya. Nang mag-propose si Maximus sa kanya, ang akala niya kasi hanggang dito lang sila. Inanakan ng marami, tapos hindi pinakasalan. Nagkamali yata siya ng akala sa pagkatao ni Max. Kasalanan rin naman niya kasi masyado siyang atat na mapakasalan dati. Ngayon, na-feel niya tuloy na nakakahiya pala siya. Sa sumunod na buwan, naging busy na nga sila sa pag-asikaso ng mga papeles para sa kasal nilang dalawa ni Max. Kahit buntis siya, nagpapasalamat naman siya dahil hindi nga siya na-stress habang kasama si Max at ang mga bata. Dahil si Max ang halos nag-aasikaso ng lahat. Kinabukasan, 5:00 pa lang ng umaga, nagising na siya kasi ngayon ang araw ng kasal nilang dalawa ni Max. Pagbangon niya, hindi na nga niya nadatna ng lalaki sa kwarto nila. Siguro may pinuntahan lang ito. Nag-aayos ng venue o ano. Hindi na siya nag-alala kung paano makakain ng mga bisita nila kasi si Max na nga ang bahala ng lahat. Naligo na agad siya para hindi malate sa simbahan ngayon. Nakakahiya kung sila pa talaga ang hihintayin ng pare. Pagpasok niya sa loob ng kwarto, nandun na ang mga anak niya na nakasuot na ng bagong damit. Bakit hindi ka pa nagbihis, Nay? Tanong ni Dan. Ngumiti siya sa mga bata. Maaga pa naman. Ang bilis lang po ng oras, sabi ni Yen. Nagbihis na agad siya nang malaman niya kanina na nakalis si Maximus. Alam niyang pupunta din ang mga kapatid nitong sakit sa ulo, pero kahit na ganun, ramdam niyang mahal pa rin siya ng lalaki. Makalipas ang 1 oras, tapos na nga siyang make-upan, may kinuha pala si Max na gagawa para sa kanya. Nakatayo siya sa harap ng salamin. Tinitignan ang sarili. Ang ganda ng suot niyang gown, saka sobrang bagay sa kanya. Perfect din ang pagkalagay ng make-up, kaya masasabi niyang napakaganda niyang bride. Maya-maya lang, dumating si Rusty at siya daw ang magmamaneho ng kotse. Nasasakyan niya. Pagdating nila sa simbahan,
ay isinama na nga ni Rusty ang mga anak niya. Kabadong-kabado siya ngayon. Kung kailan siya nagkaedad ay kinakabahan na siya. Nang bumukas ang pintuan ng simbahan, tumunog ang wedding song. Dahan-dahan na nga siyang naglakad sa aisle. Ang mga mata niya nakatutok lang sa kanyang magiging asawa. Umingiti sa kanya si Max, pero alam niyang tensyonado din siya. Panay ang punas sa noon itong pinagpapawisan. Nang makalapit siya sa kanya, ay umawak na nga siya sa kanyang braso at sabay silang dalawa na humarap sa pare. Ang dami pang sinasabi pero parang hindi pumasok sa utak niya. Ang lahat dahil mas lamang ang kaba niya dito. Tahimik lang din si Max pero pansin nito ang panakaw tingin sa kanya. Ang daming ganap sa wedding ceremony nila. Pero sobrang saya. Tumatak talaga sa puso't isipan niya. Ngayon magkaharap na nga silang dalawa ni Max at nasa gitna naman nila ang pare para tanungin nila sa isa't isa. Ikaw lalaki, tinatanggap mo ba ang babaeng to bilang iyong kabiyak sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, sa kasiyahan at kalungkutan hanggang kamatayan? Tanong ng pare. Opo padre. Tumingin naman sa kanya ang pare at siya naman ang tatanungin. At ikaw naman babae, tinatanggap mo ba ang lalaking to bilang iyong kabiyak sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, sa kasiyahan at kalungkutan, hanggang kamatayan man? Tanong ng pare. Ngumiti siya na nakatingin kay Max. Opo padre. Pagkatapos, inanunsyo na ng pare na silang dalawa ni Max ay mag-asawa na. Palakpakan naman ng lahat. Pagkatapos niyang halikan ng lalaki sa labi pagkatapos ng wedding ceremony ay nag-picture taking na silang lahat kasama ang mga dumalo at naging witness sa kasalan nila. Maya-maya lang, lumapit naman sa kanila ang bata, sabay yakap sa kanila. Nakikita niya rin sa mga mata ng mga to na masaya sila para sa kanila ng tatay nila. Ngumiti sa kanya si Max at bumulong. I love you. Ngumiti nga ito sa kanya at isinandig ang kanyang balikat. I love you too. Makalipas ang isang oras, ay paalis na nga sila sa simbahan, papunta na sa venue para kumain. Grabe, ang feelings pala kapag ikakasal, nakakagutom yung kaba. Si Rusty ang driver nila, kaya silang dalawa ni Max ay nasa likod at nagyayakapan tapos ang mga bata kasama din ni Julius sa kabilang sasakyan. Isa nga silang one big happy family. Pagkatapos ng lahat ng pagsubok, muli silang pinagtagpo at mas nanaig pa rin ang pag-iibigan nilang dalawa. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Maximus at Agape. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod. Emma Ruth Peniro, Carmencita Falcon, Lucy Katubig, Estelita Mahia, Menching Doro, Presbyteros Rose, Ana Flor, Saiko, Valerie, Julita Valle, Helen Murillo, Presbyteros Rose, Ostonalito Marilu, Gulmatico, Beth Sardina, Merlilin, Linley, Liliano Bebe, Romana Gorospe, Marilyn, Merlin Barosa, Lucy Mangoleado, My Vlog TV, Juliet Calday, Merlita Cabida, Honey Austria, Shirley Alberto, Emily Borak, Nesbeth Hanaban, Evangeline Zamora, Teresita Schmid, Rebecca Tezuka, Elvie Candontol, Annie Horson, Epifania de Ocares, Flordet, Elsa Badiles, Rose Martinito, Mercelina Canseco, Angelita Ablao, Rose Martinito, Harem Ruhi, Pasita Eleazar, Bibo Cordoto, Elsa Oplane, Valerie, Grace, Norma Williams, Marie Cristal Hilario, Cheska, Imelda Forteza, Menching Doro, Mary Tauring, Geraldine, Elena,
Maria Alma Parcon, Crisanta de la Cruz, Senen, Justin Shuyi, Evelyn Lara, Monet Bustamante, Ana Victoria, Suna, Elsa, Lindy of Macau, Prescavilla Havana, Kinshano, Ebas, Yolanda de la Cruz, Ligaya Orpilla, Tita Mads OFW Journey, Eva Brinoza, Illumina, Jessie Pastrana, Amy, Nelly Ortiz, Honey Austria, Lisa, Cleo Walling, Jessie Pastrana, at shoutout na rin po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Thanks for listening and God bless everyone.